Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa isang iglap, tumawid ng milyong-milyong Pilipino. Hindi lang sa isang bagong taon, kundi maging sa isang bagong dekada. Masaya, makulay, maingay. Ganyan ang naging pagsalubong natin sa hinaharap. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa nakaraan, samahan ninyo ako sa isang pagbabalik tanaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Mike Enriquez at ito ang Investigasyon 2010, the GMA News and Public Affairs Year-End Special. Sa pagtatapos ng nakaraang dekada, nasaksihan natin ang tila pinakamalaking perya na miyesta ang buong sambayanan. Libo-libo ang nagtalumpati at nangako. Ibibigay ang buwan at bituin. Makuha lang ang boto. Pagkatapos ng eleksyon, santambak na basura ang naiwan sa mga lansangan. Pero nabuhay muli ang pag-asa ng bayang Pilipino. May bago na tayong Pangulo! Habang nagluluksa ang karamihan sa pagpanaw ni dating Pangulong Corazon Aquino, nakita ng kanyang mga kalyado ang huli kong iho niya si Noynoy bilang posibleng pangbato ng oposisyon sa pagkapangulo. Noong una hindi pa siya sigurado pero dininig daw ni Noynoy ang panawagan ng publiko. Tinatanggap ko ang responsibilidad na ituloy ang laban para sa bayan. Saka nagbigay daan ang orihinal na kandidato ng partido. I am announcing my support for the candidacy of Noynoy Aquino for President of 2020. Kung tutusin, hindi basta-basta ang mga nakalaban ni Noynoy. Nakagit-kita niya sa kampanya ang pinakamayamang senador na nakpakilalang tunay na mahirap. Ang dating Pangulong bit-bit daw ang puwersa ng masang Pilipino. Pati na ang pambato ng administrasyon, mga veterano ng Senado, leader ng malaking grupo ng mga charismatic at iba pa. Pero inilatag ni Aquino ang pangako ng 100 matuwid para sa mga Pilipino. Sa kauna-una ang pagkakataon, bumoto ang mga Pilipino sa isang automated elections. Marami ang nagduda dahil sa mga aberya, pero marami rin ang naniwala sa makabagong teknolohiya. Magmula sa high-tech na pagbibilang ng mga tinatawag na PCOS machine sa mga balota hanggang sa high-tech transmission o pagpapadala ng mga resulta. Naging high-tech na rin ang pagbabalita ng eleksyon. Live mula sa lalawigan ng Tarlac, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Manumay. Oo po, ano po masasabi niyo tungkol sa pagkonsid ng ilan sa mga katunggali niyo sa pagkapresidente, Senador? Nagpapasalamat po ako sa kanila at umaasa po na kung pwede magpatuloy po ito pag kung tayo po papalaran at mamamahala. Ako, si Benigno Aquino III. At sa unang high-tech na eleksyon noong Mayo, si Noynoy Aquino ang nanalong Pangulo. At sigasig ang aking mga tungkulin Bilang Pangulo ng Pilipinas. bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa pagsisimula ng daang matuwid, agad niyang pinuntirya ang mga wangwang sa kalsada. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Sa mga unang araw ni Pinoy sa pwesto, ibinida niya ang umano'y nakapanlulubong kalagayan na iniwan daw ng mga dating nakaupo. Base raw sa mga transaksyon na silip nila, maraming pera ang nawala sa kaban ng bayan dahil sa mga animoy buhaya. Dahil habang maraming Pilipino ang nagdidildil ng asin, ang iba naman daw nagpapakasasa. Pagbabayaran ng kinabukasan ang kasakiman ng nakaraan. Pero puna ng ilan, bakit naman yata puro patutsada sa dating administrasyon itong si Pinoy? Ang personal na buhay ng Pangulo, hindi tinantanan ng media at ang publiko sumusubaybay sa lagay ng kanyang puso. Akala ng ilan, kapwa-napana na ni Cupido ang mga puso nila Pinoy at Valenzuela Councilor Shalani Soledad. Oops, pero teka, marami ang nakapansin na parang kung dati in a relationship ang status ng dalawa, naging it's complicated na bigla. Ex-future First Lady na nga ba? Ewan ko kung papayag na ikakasal sa isang taong makikishare lang siya ng 10 minutes every day. Pagkatapos nito ay nalink na si Pinoy sa iba pang mga dalaga.
kanya-kanyang share ng mga litratong tulad nito ang mga nakakakitang nakikipag-date ang Pangulo. Buwelta ng pinakamakapangyarihang binata sa bansa. Please, tama na ang mga kamera. Sir, yun talaga private na buhay ko natitira. Kaya iiwan ko lang private. Sa totoo lang, ako na may nahalal, ako yung napasok doon sa fishbowl. Meron yung, sa lahat naman ito hindi nakaka-apekta, hindi apektado ang mga kailangan kong gawin. So palagi ko naman pwede, kung pakiusap ko na sa akin na lang yung party na yan. Kung it's complicated ang relationship status ng Pangulo, naging happily married naman ang katambal niya nung eleksyon, si Mar Rojas, sa broadcaster na si Corina Sanchez. Naman ko talaga, feel ko, nag-emotional ako na isang babae na pinakamamahal ko. Kung masaya si Mar sa pag-iisang dibdib nila ni Corina, nabigo naman siyang mahuli ang kiliti ng mga botante ng eleksyon. Para rin kasing love story itong naging pagtakbo ni Mr. Palengke. Noong unang bahagi kasi ng kampanya, walang dudang siya na. Hindi gid siya magahimo sa maskinano. Malaki kasi ang agwat niya sa mga survey sa nooy pumapangalawa pang si Senadora Loren Legarda. Pero sa kalagitnaan ng kampanya, umabol na si Makati Mayor Checho Marbinay sa karera. May ilang kalyado pa ang katambal niyang si Noynoy na hindi siya ang inendorso. Oh no! Kung tambalang Noybi o Noynoy Binay ang ikinampanya, naloko na! Love triangle na makakasama? Sino ang vice-presidente mo? Ang vice-presidente ko, di pinanganak na mayaman. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit hindi na nasilat ni Marang umalago ang popularidad ni Binay sa karera sa pagkapangalawang Pangulo. Pero nagsampa si Mar ng reklamo sa COMELEC. Nadaya raw siya kaya natalo. Matatapos na ngayong taong ito ang bano pagbabawal sa pagtatalaga ng mga dating kumandidato sa anumang pwesto sa gobyerno. Marami ang naniniwala na magiging aktibo si Mar Rojas sa kabinete ni Pangulong Aquino. Sa kanyang napipintong comeback, paano kaya muling liligawan ni Mar ang publiko? Kumbaga sa panliligaw, alam daw ni Binay ang kiliti ng masa. Kaya nga ba dumikit siya sa kandidatong masa rin ang nagdala? Tinatawag na dark horse daw na may tuturing ang dating alkalde ng lungsod ng Makati noong eleksyon 2010. Malagbulayat kasi ang mga kalaban at siya raw ang David na naging queen sa kanilang kampanya. Sa bilangan ng boto, naging tikit ang labanan nila ni Mar Rojas. Pero sa huli, si Binay ang nagwagi. Kung kailangan natin magsalita ng hindi magandang word sa ating kapwa congressman, dapat in proper forum.